Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, July 17, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area ay patuloy po yan nakaka-apekto sa parte ng Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque, at Romblon. Yung southwest monsoon naman o yung hanging habagat ay apektado po niyan yung natitirang bahagi ng Mimaropa, Visayas and Mindanao. Kasama rin po dyan ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Calabarzon. At ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, bumaba nga yung chance niyan na maging isang ganap na bagyo o tropical depression. Ito nga po ay nasa 20% chance na lamang po. Pero hindi po natin i-rule out yung posibilidad sa loob ng 24 to 36 hours ay maging isang tropical depression. Sa ngayon nga po, ito po ay posibleng nagdadala ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa eastern section ng ating bansa. At yung isang kasunod naman po niyan, sa susunod na linggo, ito po ay nasa 70% chance yung kanyang posibilidad na maging isang bagyo. Pero sa ngayon nga po, sa advanced weather forecast, mababa naman ang chance niya na mag-landfall. Dito po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, mataas ang tsansa ng pagulan sa eastern section ng Bicol Region, Central Luzon at ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, asahan natin sa may western section din po ng Northern Luzon, may tsansa ng pagulan sa Ilocos Region. At maging dito nga po sa may eastern section ng Northern Luzon, sa may Isabela, dito po sa may Aurora. Asahan din po natin sa may Polillo Island, Quezon, Bicol Region, dito nga po sa may Eastern Visayas, kasama na rin po ang western section ng Visayas ay mataas ang tsansa ng pagulan. Kasama po dyan ang Mindoro Provinces at northern na portion ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya, mas mataas nga po ang tsansa ng pagulan dahil pati nga po dito sa may Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng posibilidad ng pagulan. Maging dito nga sa may western section ng Northern Luzon, asahan natin mataas ang tsansa ng pagulan. Sa may parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, western section ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng gabi, asahan po natin na makulimlim na lamang yung kaulapan pero meron pa rin po tayo dyan mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mamayang alas 2 nga po ng hapon ay posibleng yung pinakasentro ng low pressure area ay nasa landmass na po yan ng Visayas. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya, ito nga po mabagal yung pagkilos nito at patuloy nga po ito magdadala ng pagulan dito nga po sa may parte ng Visayas, Bicol Region, Mindoro Provinces, Central Luzon, Metro Manila at pati sa Northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, almost stationary pa rin po itong low pressure area. Pagdating naman po ng kinabukasan, July 18, asahan natin na nandiyan pa rin po yung low pressure area. At pagdating naman po ng July 19, ito nga po ay posibleng andito na sa may parte ng Marinduque, sa pagitan ng Marinduque at ng Romblon. Pagdating naman po ng July 20, dito po ay mataas na ang tsansa niya na posibleng malusaw. At ito nga po yung kanyang posibilidad na kasunod na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng July 21, asahan pa rin po natin na meron pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan dahil pa rin po sa southwest monsoon. At pagdating naman po ng July 22, ito nga po pagpasok ng Philippine Area of Responsibility, dito nga nasabi nga sama ng panahon, ito nga po yung mataas na ang tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Habang lumalapit nga po yan, ay ito nga po yung posibleng umabot ng hanggang typhoon category. Pagdating naman po ng July 23,
nasa eastern section po yan ng extreme northern Luzon at hahatakin po niya na yung hanging habagat na magdadala po ng posibilidad na matinding pag-ulan sa western section ng bansa. Pagdating naman po ng July 24, ito po ay nasa eastern section na ng Taiwan, pero yung hanging habagat ay hahatakin pa rin ito, kaya tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan. Pagdating naman po ng July 25, meron na naman po tayong panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito naman po ay mababa ang tsansa sa ngayon na maging isang ganap na bagyo. Again, inuulit nga po natin ito pong advance prediction o advance forecast ng European Center is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan dahil bawat minuto po nagbabago po yung development nitong nasabing sama ng panahon. Dito naman po sa ating wind map animation, mapapansin naman po natin yung pagkilos ng low pressure area. Dediretso nga po yan dito sa may parte ng Bicol region, sa may coastal water, at dediretso po yan sa Marinduque, sa pagitan po ng Marinduque at ng Romblon, at dito nga po sa Mindoro provinces ay posibleng malusaw na po yan. Dito nga po yung kasunod niyan ay mapapansin natin kung gaano siya kalakas, at aabot nga po yan, mataas ang chance niya na umabot ng typhoon category, at hatakin nga po niyan maigi itong habagat na posibleng magdadala ng malalakas na pag-ulan sa western section po ng northern Luzon. Manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibilidad pang pagbabago nitong minomonitor natin na sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi.